Ano na naman ang nangyayari dito kay Harry Roque? Abay, ang isa sa pangunahing source ng fake news o ano ito, fake news dahil hindi mga verified inilalabas sa kanyang vlog at nagkakaroon ng mga unnecessary opinion, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga binibitawan niyang salita. Una na dyan ka-coffee, itong pagtawag ni Digong na may warrant of arrest, dininay mismo ni Panelo, dininay mismo ni Duterte, si Harry Roque ang nagsabi niyan. Anyway, may bago na naman siya. Kagabi natin napakinggan ito. Yung rating ka-coffee. Narinig nyo na ba yan? Ang pinupunto niya kasi dito, si Vice President Sara Duterte daw, of course, kaibigan niya yan, pagtatanggol niya, di ba? Ang opisyalis ng gobyerno nakakuha ng may pinakamataas na rating. So meron pong tatlo na research companies ang pinagkumpara-kumpara niyang rating. Iyan yung Pulse Asia, ito yung malalaki. Pulse Asia, Social Weather Station, at Okta Research. Pero inconsistent siya sa sinasabi niya dito kasi ayaw niya na magkadikit, understanding natin ito at interpretasyon natin ayaw niya na maliit lang yung diferensya ng rating ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte kasi ang gusto niya, malaki yung diferensya, angat na angat si Vice President Sara Duterte. At dahil sa isang survey, yung survey mismo ng Okta, 1 point lang yung diferensya nila. Abay, kine-question niya na itong Okta. Bakit daw ganyan at bakit daw ang taas doon ni Romualdez? Anyway, pakinggan muna natin ka-coffee para kayo mismo makarinig dito sa kanyang argumento. Kontinas niya kay PBBM, 78% po siya. Very good. Okay? At 73 si PBBM, 51 si Senate President at 40 si Mr. Espeker. Aba, sa SWS po, ito, mabababa ang score sa SWS. Pero mas malaki ang taas ni BP Sara kaysa kay PBBM. Ito yung unang pagkakataon na talagang double digit ang taas ni Inday Sara. So, 57, 59, 60, 61. 14 points po ang linamang niya kay PBBM. At si SP 44 at tignan nyo naman po si Mr. Espeker 28. Malaking galit kay speaker. Ito po yung trust rating 28 sa SWS. At sa Okta Research, ayun, halos kapantay po sila pero ako'y nagdududa sa methodology ng Okta Research kasi pagito naman ito 1 point lang ang difference sa PBBM at Inday Sara. Parang din kapanipaniwala yan. At tignan nyo naman, napakataas ni Mr. Espeker at saka ni Mr. Senate President. No? So, okay, sige. Pakita ko sa inyo yung picture. Gets nyo naman yung concept, no? Kine-question niya yung Okta dahil mataas doon si Romualdez. Pero yung ibang survey na mataas si Sara Duterte, abay hindi siya kine-question, di ba? Proud pa nga siya sa Pulse Asia dahil yan daw po ang ginagamit niya. Pero nung isang survey na medyo mataas dito si Romualdez, kine-question niya. At hindi kasi masyadong malaki yung agwat nila ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ano to? Parang hindi na siya nagtiwala sa Okta. Diba? Ano tawag natin siya? Selective. Naniniwala ka sa Pulse Asia kasi okay yung resulta kay BP Sara. Naniniwala ka sa SWS dahil okay yung resulta kay BP Sara. Hindi ka naniniwala sa Okta dahil hindi okay yung resulta para kay BP Sara. In fact, siya pa nga mataas dyan Nagkataon lang na 1 point lang yung diferensya. Ayan, kung nakikita nyo ka-coffee, sige. Dito muna tayo sa Pulse Asia. 78 nakuha ni Inday. Si PBBM 73. So 5 points yung lamang. Okay yan sa kanya. Kasi ang argument niya nga pinakamataas na rating na nakuha ng government official. Okay, pasok sa kanya yan, sa panlasa niya. So tama si Pulse Asia. Kasi maganda yung resulta Sa second column, sa social weather stations, mataas ang agwat ni BP Sara kasi 61%, di ba? Si PBBM 47 lang. Tama ulit sa kanya yan, social weather station. Pero tingnan mo sa Okta, 1 point lang yung diferensya. Pero mataas pa rin si Inday Sara dyan, 77 pa rin. Si PBBM kasi 76 at hindi niya matanggap yan kasi 1 point lang yung difference. At si Speaker kasi nakakuha siya ng 60% dyan. So kine-question niya yan kasi bagito daw itong Okta. Diba? Napaka-selective. Baguhan daw itong Okta at kine-question niya pa yung research methodologies daw nitong Okta. Samantalang ng COVID-19, ang laki ng ginawa ng Okta. Diba? Halos sila ang nagdidikta. Imbes na DOH pagdating dito sa mga research patungkol po sa COVID-19, di ba? Yung trajectory, yung analysis ng mga datos, Okta ang pinagbabasehan. Mga UP professors ka-coffee ang bumubuo nito. And then yung kine-question ni Harry Roque dahil hindi niya gusto
77% si Inday at 76 si PBBM. 1 point lang yung diferensya, hindi niya gusto. Kasi yung argument niya, dapat malaki yung agwat ni VP Sara. At mas lalong hindi siya naniniwala dahil 16% yung nakuha dito ni Speaker. Ano yan? Sobrang selective naman yan. Iba talaga. Iba talaga. Mike Panaligan, dapat ka-coffee, tinutulungan natin ka. Nabasa na natin ito ka-coffee. Correct, dapat tinutulungan ni Tatay Digong ng administrasyon. Amore, ikaw ang fake news. Ayan, nagtanggol tuloy si Mama Kilenia. Huwag mo nang patulan dyan, ma'am. Mana ka sa tatay mong kabaw, mayabang. Tika. Sige, basa tayo. Yes, the best FPRRD sa magmumura at kung sino-sino ang mumurahin ka-coffee. Shoutout sa'yo kay Fedelin Barreto, kay Biktima 147. Rally ba sa Cebu? Baka 35 lang ang pumunta doon. Hindi lang 35 yan. Dadami din po yan. Medyo marami-rami din yan ka-coffee. Kay Cynthia Terrado, happy viewing po sa inyo. Pero yung ibang pupunta dyan, hindi nila alam yung purpose kung bakit sila nandiyan dyan. Kasi hatak-hatak din naman yan ka-coffee, no? Yung lahat ng nandiyan dyan, kahit isa-isahin mo yan, tanungin mo yan, bakit nandito kayo? Hindi nila masasagot yan ka-coffee kung bakit nandiyan sila. Iba dyan, ihatak talaga yan. Kay Jerry Gabriel, kahit anong survey pa yan, talo yan sa 2028 si VP Sara. Yan magkatotoo ka-coffee. Diyan magkakaalaman dyan. Sana lumabas yung pangalan niya dyan. Di ba? Takbo siya sa pagkasenador para manalo siya dyan. Maraming tao yan sa Cebu, sabi ni Andre Valiena. Yes, naniniwala ko dyan. Siyempre maraming hatak dyan. Kay Mel Warren, malakas talaga si VP, lumamon ng confidential funds na yan. Janet Santino, hindi pang presidente ang mga Duterte, hindi bagay sa kanila. Ha. Kay Hermes Soria, si Harimau, ayaw palamangan, kaya kinukondisyon niyang malakas si kay Martin kami sa 2028. Magkakaalaman yan. All surveys are reliable, sabi ni Sammy Arbaz. Kaya nga, kung paano mo tinignan, di ba? Ako ang batayan ko sa survey, ka-copy, as long as hindi siya commissioned, no? Kapag sinabi mo kasing commissioned, may nagpopondo. Kapag may nagpondo o may gumastos para isagawa itong survey na yan, most probably, ang resulta niyan, papabor doon sa nagpondo. Kapag non-commissioned dyan, ako naniniwala ako doon sa survey. Ang prinsipyo kasi ni Harry Roque dito, hindi niya gusto yung resulta, hindi na siya maniniwala. At nilait siya pa okta, bagito daw yan. Bakit i-compare nila ang presidente versus VP? Correct. Ka-loyal over. Correct. Bakit mo nga i-compare? Kasi gusto niya kasi malaki yung diferensya. Mas mataas pa nga si VP dyan eh. 77% pa siya dyan, oh. At 76 lang si PBBM. Hindi ka pa ba happy dyan? At isang administrasyon naman dyan, kasi malaki daw si Romualdez eh. Nakakuha si Romualdez ng 60 points dyan, 60%. Ayaw niya dyan. Bentong Vlog, Gibo at Martin kami sa 2028. Maraming tao dyan sa Cebu. Solid ang DDS dyan. Ang loyalista, laglag sa Cebu. Malaki ang kuhang boto di PBBM dyan. Di mo pwedeng masasabihin na laglag ang mga Marcos dyan sa Cebu dahil nakakuha din po yan ng malaking boto. Princess D, basta ako, wag na kay Inday at wag rin kay Tulfo. Philippines will be doomed pag nagkataon na isa sa kanila ang manalo, sabi ni Ma'am Princess D. Anyway, sige ka-coffee, mga ka-coffee natin na sa Facebook nakikinig sa atin. Sige, pa-like na lang po. Pag hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang dyan. At kung kayo nasa YouTube, ay pa-click lang po ng subscribe para tayo po ay dumami. Kuha na lang kayong kape. Move on tayo sa ating next topic.